Good morning. Nagpiprint ako ng aking permit ngayon dahil papasok na ako maya-maya sa Ohio, Indiana, Ohio, Illinois, Indiana, and Ohio. So kailangan ko ng mga permit. Kasi kailangan merong physical na permit na hawak mo. Meron naman siya sa phone, but kailangan naka-print talaga kasi once na ma-stop o ma-pull over ka ng mga officer, papakita mo to. Tsaka ito na rin yung reference mo para sa dun sa mga highways na dadaanan. Ito yung permit ng Ohio. Meron pa isa. Then lilipat lang ako ng konti doon sa hindi na pala ako makakalipat dahil sikip. Babaklasin ko lang itong seatbelt na nilagay ko sa pintuan para kasi hindi ko kabisadong lugar. Yan, nilagyan ko ng seatbelt just in case na makatulog ako ng mahimbing, merong magbubukas. Tapos yung isa, ganun din. Okay, tapos na yata yung isa. And mag-prepare lang ako, almusal, then hit the highway. See you in a bit. Bakit na ba ganito ang tao'y kasi yan? Bago ang mga gulong nito, pati rin. Split River rest area. Let's go. Let's go. Let's go. Tapos na ako sa aking 15 minutes break, but extend muna ako ng 5 minutes para sa aking mapping. Dahil oversized load siya, meron siyang mga highway na dapat doon ka lang dadaan. Hindi ka dadaan doon sa wala
hindi ka dadaan doon sa hindi nakalista dito sa ano. So extend lang ako. Babalikan ko kayo mamaya dahil medyo matagal-tagal na ako dito. Mga 5 to 10 minutes siguro. Kasi hanapin ko siya sa Google Map. Then i-navigate ko siya. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Komplikado ng konti pag oversize. Fuel nito and brake ng konti. Welcome to Waterloo. Sakto talaga siya. Nag fuel level low na siya. Pumatong na sa pula yung aking gauge. Galing pa siya ng North Dakota. Ito yung tinutumbok ko na Labs truck stop na dito ako magre-refuel. Pero meron pa naman siyang reserve. Yan no. Umilaw na. First time na inilawan ako ng fuel. Dahil hindi ako nakapag-refuel kagabi at saka kaninang umaga. At diretso-diretso ang biyahe. Pero abot pa yan. Ito na, ito na ang gas station. Fuel level low. First time kong tumigil dito. Dapat doon ako tumigil sa largest truck stop, but mas gusto kong mag-refuel sa Labs. And magbi-brake na rin ako dito. Mag-brake muna ako. Yun ang fuel pump nila. May mga driver kasi na tapos na mag-refuel. Kagaya ng isang driver na yon, nandoon pa sa loob ng store kung anong mga pinaggagawa. Ayaw bang pumarking kung matagal siya. Ayaw bang umikot muna tapos mag-parking. Kaya itong isang truck tapos na ito mag-refuel. Now, paano siya makakalabas dahil mayroon ng isang truck doon sa loob. Yun no.
O, tsaka palang dumating yung isang driver. Ayaw bang pumarking muna? Sakto. Okay. Mahangin siya pero hindi siya ganun kalamig. In a quarter mile, merge onto I-80 East. Okay, ito yung disadvantage na oversized load. Oversized load ka during winter time. Advantage. Disadvantage, ibig ko sabihin. Bakit disadvantage siya? Dahil during winter time, napaka-iksi lang ng daylight. Kagaya nito ngayon, yung daylight, yung sunset time ng Illinois ay alas 4 ng hapon. So meron pa akong enough hours sana makaabot ng Indiana State, but I think makaabot ako ng Indiana State ngayon. So bakit siya disadvantage? Dahil may mga state na ayaw nilang tumatakbo yung mga oversized load during darkness. Meron namang ibang state na ina-allow nila yung mga oversized tumakbo 24/7. But iba din yung case ng overweight, like example, sobrang bigat ka, may heavy equipment ka, and yung weight mo naman, yung lapad ng trailer mo, legal, hindi ka sumobra, walang overhang, overweight ka lang, pwede kang tumakbo, pwede mong i-maximize yung driving hours mo, like 11 hours sa America, and para makaabot ka sa destination or makakalapit ka doon sa destination mo. But may mga state kasi na pag lumagpas ka ng ganitong binigay nilang width, like example 9 feet lang yung binigay nilang width, pag 9 feet ka allowed kang tumakbo. May mga state na gano'n, ha, hindi ko alam yung iba-ibang state yung rules nila. And kung 10 feet ka naman, hindi ka sumubra ng 10 feet sa lapad ng yung trailer, pwede kang tumakbo. But may mga state na ayaw talaga nila ng may overhang sa both sides. Kaya may nakasulat na no travel at darkness, and meron pa sa permit na nakasulat na 30 minutes before sunrise and 30 minutes after sunset. Ang ibig sabihin nun, 30 minutes before sunrise, oversize ka, oversize ako.
30 minutes before sunrise. Kung ang paglabas ng araw ay alas 7 ng umaga, so 6:30 pa lang pwede ka nang tumakbo. Kaya nakalagay 30 minutes before sunrise pwede ka tumakbo. Pag bumaba yung araw ng alas 4:15, baba na yung araw, yung nakasulat sa Google, yung talaga sunset nila, meron ka bang allowance na 30 minutes mag-drive, kahanap ka ng parking. So bakit siya disadvantage? Dahil nga maiksi lang yung daylight during winter time. Okay? Unlike sa summer, kahit alas 9, alas 10 na ng gabi, ay sunset nila ay alas 9, alas 8. So makaka-maximize ka, sobra-sobra pa yung oras mo, sobra-sobra pa yung daylight doon sa driving hours mo. Dahil pag summer dito talagang maabot na alas 10 ng gabi, maliwanag pa, alas 9 ng gabi, maliwanag pa. Pag ganitong season na winter time, napaka-short. Kailangan dito pag oversize ka, tapos meron kang permit na masahin yung permit, no travel at darkness, blah blah blah, wala kang dapat aaksayahin na minuto dito. Refuel, mabilis, pre-trip 15 minutes, making sure 15 minutes hindi ka susunod kasi sayang. Kailangan makit mo na yung highway agad dahil short lang yung daylight. Alas 4 ng hapon sunset na, magdidilim na. Alas 4 ng hapon, alas 5 ng hapon magdidilim na. So kailangan bago matapos yung 30 minutes na binigay sa'yo after sunset, makapark ka na. Kasi hindi, baka masakote ka, magka-violation ka man dahil oversize ka. Pero yun nga, may mga state sa US na allowed nila yung 24/7 para sa mga oversize kahit anong dapat, like Montana. Kakalam ko Montana, like Montana, allowed nila yung oversize 24/7 doon. Wala kang kaba, wala kang isipin na magkahanap ka ng parking or sa sunset na kailangan mo na mag-park ng allowed terminals, no? Doon talaga kung kaya ng oras mo makatawid ang border ng Canada, then border ng Canada. Pero pag nandito ka sa US, pagpasok ng bawat state, iba-iba sila ng rules. Bawat state sa US, iba-iba sila ng rules. Kaya dito, ang nakalagay sa aking permit ay 55 miles an hour lang oversize load. Pero hindi ko pwedeng gawin yung 55 miles an hour. Yeah. So parang ito ngayon tumatakbo ako ng 70 miles an hour. Dahil hindi ko maabot yung border ng Indiana, tatakbo ako ng 55 miles an hour. Masusshort ako ng oras. So binabandayan ko lang along the way pag may mga medyo malalayo pa na may nakapark na sasakyan, then slow down, balik ka ng 60 or 58. Then pagkalagpas ng state rover, hataw ka na ng 70 miles an hour. So yun ang disadvantage. Pero pag like legal load ka naman, like trailer talaga ng mga reefer, nakikita nyo na talagang saktuhan lang yung lapad niya, yung height niya, reefer, dry van, ano bang mga tanker, basta hindi siya oversize, hindi siya, walang overhang both sides, left and right, walang overhang, pwede kang tumakbo. I-maximize mo yung oras mo. Minsan nga sobra-sobra pa kasi wala kang makita parking, gagamit ka pa ng personal conveyance, sobra-sobra pa. Pero pag ganitong oversize, kailangan nandun lagi yung trip planning mo. Everyday, pag oversize ka, trip planning, saan ang ruta, saan ako titigil mamaya, saan ako mag-refuel mamaya. Kailangan nandun lagi yan sa journey plan. Hindi mo siya pwede pagkakuha ng load, basta ka na nagtatakbo, no? Pag oversize ka, utang ka gamitin. Pero may mga oversized driver naman na I don't know, at pag pumunta ka ng US dahil maraming mga detour na binibigay pag oversized, lalo na yung overheight, no? Yung lapad okay lang, yung overheight kasi ang legal height dito sa US sa mga reefer, yung pinaka legal height nila, yung pinaka tip ng kanilang trailer ay 13 feet 6 inches.
Okay? Legal height yun. Pag lumagpas ka na nun, 13 feet 9 or 14 feet, that's oversized. Considered as oversized na yun. So ngayon, ililihis ka ngayon. Meron kang height sa yung load. Oversized ka na, overweight ka pa, expect na talagang marami kang dito na dadaanan. Hindi ka makakadaan halos sa interstate. Dahil minsan sa interstate, yung mga tulay, halos saktuhan ng 13 feet 8 or 13 feet 9. Eh kung 14 feet ka, sakto, or 14 5, mahaba pa. Okay? Lalo kang hindi makakadaan ng interstate. Talagang dadaan ka sa mga tinatawag na secondary highway. So kung overweight ka lang, overlapad ka lang ng trailer, makakadaan ka ng interstate. Pero may mga detour pa rin, may mga kalsada ka pa rin dadaan. Lalo na pag ang height mo ay 15.4, like yung papunta ko ng Texas ay 15.4 yung aking height. Ang taas. Kaya marami kang secondary highway na kailangan i-navigate, na kailangan doon ka lang dadaan. Hindi ka basta-basta pasok ng interstate or mga city dahil maiiwan yung road mo sa tulay. Believe me, pag nagkamali ka ng turn, tapos ang layo na nang-aatrasan mo, dahil lalo na paggabi, hindi mo agad napansin yung signboard na yung tulay na yun 13.6 lang, tapos yung height mo ay 14 feet. Anong gagawin mo ngayon? Hindi wasakin mo na yung karga mo or wasakin mo na yung tulay kung hindi mo napansin, no? Pero kung napansin mo, alam mo, oh shit, 13.6, eh, layo ng atrasan mo ngayon, tapos overweight ka pa, no? Malapad ka. Eh kung wala ka pang extension ng mga sa iyong pintana, wala kang extension, pero ano ka ikagayad mo yun? Paano yung mga sasakyan na nandun nakasumpot sa likod mo? Kaya dito lagi, everyday, pag oversize ka, everyday trip planning dahil for sure sa lahat ng mga state, meron mga permit, meron silang kanya-kanya at sarili mga rules dito sa USA. Kaya yun ang disadvantage pag ganitong winter time, dahil short lang yung daylight. Meron ka pang enough hours pero hindi mo pwede gamitin dahil yung sunset hanggang doon lang yan. Hindi ka na pwede kumakbo after 30 minutes ng sunset. But anyway, bago ko ito matapusin, shoutout kay Clan Jun Abilita from Iloilo, Alfonso Pardo from Kibo Trucking, and Hans Gaming from San Fernando, Pampanga, and Maria Cristina Quizon, ito yung asawa ni Kuya Norbert Quizon at saka mama ni Grisel Jane. Shoutout dyan sa Dinalupihan, Padaan, from Quezon family. And Paulo Oplas from Jinsan, Team Akis, support Filipino vloggers. And IH Design, shoutout. Kabayan Montreal, maraming salamat Kabayan. And Clinton Abilita from Patinak Mechanic, Iloilo City. And Pinoy Japan Vlog, Junior Wansi, Jum Hayat Wansi from Saudi Arabia, and John Alfred Reyes from Hingong City, and Kerwin Puligrates from Misamis Oriental, and Arvin Cubista, and shoutout sa kanyang family from San Pablo City, Barangay Santo Angel. And Divorce TV, si Ernesto Di Guzman, sama to si Ernesto Di Guzman from Pampanga, si Ramalia Family Vlog from St. John Newfoundland, shoutout sa dyan, ingat ka palagi dyan kabayan. Ramalia Family Vlog. Luis TV from Lano del Norte, Kirby Lumigtin from Saskatoon, Buhay ni Manong sa Texas, ingat dyan sa Texas, and Sansan Whitey, si Tita B, shoutout Tita B, and Uragong Bisaya from Saudi Arabia. Bakit Uragong Bisaya? So yun, maraming salamat sa mga nag-comments. Pasensya na, minsan hindi ko talaga masasagot yung mga comments ninyo kasi busy sa biyahe, and then pagkatapos itong
maglagay sa taas and mahangin. Hindi ko pwedeng i-decrease yung drone kaliparin sa taas. And abangan nyo nga, namimigay kami ng drone, 3 DJI Mini. Update lang kayo kasi mag-update ako sa inyo kung paano kayo mananalo sa DJI Mini drone at saka mga t-shirt na Pinoy Tracker. Nagkakaing salamat sa inyong suporta sa Pinoy Tracker. Amping Berme, keep safe and keep on tracking. Alright, call for a night. Makakaligo rin ako. In a quarter mile, keep left at the fork. Follow signs for Potomac State Park. Keep left at the fork. In a quarter mile, turn right. Mahimik nga. Yun si Jeban. May isang queue line dun. Dalawa pala, dalawa. Turn right, then turn left. You have arrived. You have arrived. Malaki to. Dito na ako sa gilid. Pinoy Tracker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep
on trucking.